Oh, alamin natin na baka may nag-uutos lang dito sa mga ito. Ganun yun. Tapos kapag ka nalaman nila, oh, hindi. Lahat sila, no, pinaghiwa-hiwalay na natin. Pero tama yung kanilang mga sinasabi at pare-parehas yung kanilang mga sinasabi. Ngayon, ipatawag natin si Martin Romualdez at ang presidente ng Pilipinas. Di ba ganun naman po lagi yun? May irereklamo ka? O sige, kausapin muna kita. Alamin ko muna kung ano yung irereklamo mo. Ganun yun, mga boss. Sino pa ngayon ang magsusumbong? Di ba? Ano daw? Anyway, mga kababayan, yung 18 marites nila, o eto, bumalik ho sa NBI. At ito nakakatawa ho mga bossing. Nakakatawa ho sa kanila. Request nila, ano po, ang request nila, papayag sila na isa-isahin yung 18 marites na papasukin o interviewin, ngunit subalit, kailangan si Baligod laging kasama nung mga i-interviewin. Sabi ko, sandali lang. Paano naging isa-isa yon? Parang ang gagawing estilo niyan is kapag ka hindi na makasagot yung Marines na ini-interview, biglang e-entra si Baligod. Kapag ka medyo lumalayo na yung sinasabi nung Marines na yon, biglang e-entra si Baligod para ibalik doon sa tamang usapin o kung ano yung gusto nilang usapin. Di ba? Ngayon, sabi ko, ay hindi papayagan yan. Kasi baka ganun yung gawin. Pero pumayag ho ang NBI Pumayag yung NBI, mga kababayan, nakasama na si Baligod. Nung pumayag ho, mga bossing, sabi nila Topacio, hindi na daw sila papayag. Sabi nila Defensor, hindi na daw sila papayag. Bakit daw ho? Kasi hindi kakayanin ni Baligod. 18 daw yun, nakakapagod daw. Hindi mo naman mga kupal. Di ba? Ang gulo. Oh, ginagago ang mga Pilipino. Nandito na po, dati. Nandiyan na naman kayo sa NBI. Ano gagawin nyo? Baka naman pagkadating nyo dyan o nandiyan na kayo, tapos sasabihin na sa inyo, sige, gusto na po namin at pwede na namin kayong mapakinggan doon sa inyong doon po sa inyong reklamo. Baka naman ang sasabihin nyo dyan, I have the rights to remain silent. Di ba? Kagaya nung kasama nila doon na si Ngot B, mga bossing. Ay, si Boss B, no? Sandali, sino ba yun? Si Defensor. Boss D pala, Boss D, hindi Boss B. Sorry, nagkamali lang ako. Boss D, mga bossing. Kasi Boss Mike, Defensor. O, di ba? Yung Boss B, wag niya lang pong pansinin. Pero mo, pupunta doon sa NBI. O, magreklamo. Pag tinanong na, o kung ano po nireklamo nyo? I have the right to be silent. Hindi. Boss Mike. Hindi si Boss Mike Cervera. Boss D. Mike Defensor. Gago ka ba? Pupunta ka dyan, nagreklamo, tapos sasabihin mo is, I have the right to remain silent. Kaya ka pinagtatawanan nila Atty. Claire Castro eh. Ayan. Ang mabablakan yung namin. Yun naman. Baka yan lang ho yung sasabihin ng 18 marites, no? Na, ano reklamo nyo? I have the right to remain silent. Sabi ni Sniper, halaka, Defensor, na stress na. Asawa mo sa iyong ginagawa, na dinamay mo siya, pati sasakyan. O isa pa yan, bakit daw ho, idinadamay yung asawa? Tama naman po yung sagot ni Director Matibag. O ikaw ang naglagay sa posisyon sa asawa mong ganyan eh. Sinundo nung sasakyan na nakarehistro doon sa asawa ni Defensor. Natural kasama sa maiimbestigahan na taalamin po yun. Di ba? Ito mga ito, akala mo ay nako. Mahirap ilusot yung mga nila. Yung mga kilusan ho nila. Sabi ni Danilo Espeo, dapat bentungan na si Bingot. Ngayon mga bossing, may napanood ako.
may napanood ako doon sa Semenay, ano ba tawag doon? Segment ni Guanzon, tapos yung isang, yung ganun magsalita, no, yung babae may kaboses ni Damulag, yung ganun. Tapos, yung isa naman, yung basa ang kilikili. No, usapan nila, ang topic nila ho doon, mga kababayan, yun daw pong itinago ni Congresswoman Beatrix Luistro, yung kanyang asawa, nung panahon ho ng dating Pangulong Duterte, mga bossing. At hindi lang ho, hindi lang po yung asawa ni Beatrix Luistro, mga bossing, ang kumbaga naglaylo nun, pati po si Jed Mabilog, kung matandaan nyo po, dati panahon ni dating Pangulong Duterte, nagtago din yun, no? Ang rason naman niya is, kumbaga, gusto siyang gawing tulay ng mga Duterte para patungo o maitulay papunta doon sa kay dating Senador Franklin Drilon. Kaya po siya isinaba daw. Kaya daw siya isinama doon sa, alam niyo yung chart ng dating Pangulong Duterte na napakalaki. Marites chart, no? Alam niyo yun? Yun, doon. Ito naman po ang paliwanag ni Beatrix Luistro, mga kababayan, kung bakit niya ginawa yon sa kanyang mister. Going around that here you are holding people to account, and yet you told your husband to hide and not face these charges. Kung gusto niyo pong mapanood, mga boss chief amo sir, yung mismong kompletong video na ito, puntahan niyo po Casey at Night or something like that. Si Carmina Constantino. Kunta nito, no? Ganda yan, no? 51 na ho yan, mga kababayan. Si Carmina Constantino, pero ganda, crush ko pa din yan. When they were filed against him, talaga bang tinago niyo yung asawa niyo? Yes. Tinago ko po ang asawa ko. It is because I needed to step back. So, hindi po totoo na I evaded the law. I just needed to step back. Ito po yung sagot niya, ha? Doon po kay Guanzon at yung basa ang kilikili at yung isa yung kamukha ni Damulag. Because I needed to prepare my husband. I needed to prepare my young children then. I needed to prepare my kababayan in Mabini. Kasi may kaso yung mayor nila, di ba? And rape case is a very scandalous case, no? As soon as I believe that all of them are prepared already, I made my husband make voluntary surrender before the court. Na-arraign po siya. We attended Ayan na, naririnig nyo, ha? Stoy, mga DDS! the pre-trial. As a matter of fact, we filed a petition for bail. That's why he was able to get his temporary liberty. The prosecution was able to present. Sandali. Ma'am Beatrix, isama ko na yung aligasyon o yung sinasabing issue ni Vice Presidente na may utang daw po siya kayo sa kanila. Ay hindi, nasagot niya na yun.